ability ng driver dahil sa unang investigation namin ay siya naman ang binangga. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Napag-ayos na ng Bureau of Corrections ang dalawang nagbabanggaang grupo sa bilibid na ikinasawi po ng isang inmate. Nailipat na rin daw ng kulungan ang mga nagsimula umano ng gulo. Narito ang report ni Cedric Castillo. Sa paglipas ng ating kasaysayan, hindi nawawala sa kamalayan ang pakikipagpapatiran mula pa noong mga nakaraang siglo hanggang sa kasalukuyang panahon. Dito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kung saan tinanggalan ng karapatang sibil ang mga nakapiit, hindi raw maikakaila ang halaga na mayroon kang kinabibilangang pangkat o gang kahit pa anong tibay ng iyong sikmura. Mahigpit na inspeksyon ang dinaanan ng aming team nang payagan kaming makapasok sa maximum security compound ng Bilibid nang makalagpas sa makakapal na rehas. Tila tumahimik sa paligid nang sumalubong sa amin ang ilang miyembro ng isang pangkat, ang Sige-Sige Komando. Nakaharap namin ang leader ng grupo at aminado siya na sa loob ng Bilibid, hindi niya pinangarap maging soloista. Bilang isang bosyo, at sa 12 taong kong pagkakakulong, para sa akin, pwede kong sabihin personal, mahirap mamuhay rito ng hindi ka kasama sa isang gang. Hindi maiwasan yan. May tatawag na psychological security ngayon tao. Even in every school, sa ibang area, nagkakaroon ng mga club. It is part ng ating Bucor Operating Manual na may tatawag na Council of Elders, not necessarily pangkat. Mayroong 12 pangkat sa loob ng maximum security compound ng Bilibid. 2 dito nagpang-abot. Mabilis naman daw na kontrol ang sitwasyon, pero 3 ang sugatan at 1 ang patay matapos ang sigalot. Aminado ang ilang inmates, aabutin pa ng ilang araw bago humupa ang tensyon. Kuyog-kuyog, walang iwanan, nakikiramdam sa bawat galaw sa paligid. Ito raw ang kultura sa loob, may sigalot man o wala. Kasunod ng pag-iinspeksyon sa mga selda, napag-ayos na raw ng Bucor ang 2 nagbanggaang grupo. Paksyon-paksyon man daw kasi ang pinagmula ng gulo, ang bawat pangkat o gang na rin daw ang susi sa payapang pamumuhay sa loob. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Sa ibang balita, bayan ng Pulangi sa Albay naka-heightened alert matapos ang biglaang pagbaha. Nalubog sa tubig ang 13 barangay doon matapos umapaw ang ilog dulot ng walang patid na pag-ulan. Narito ang report ni JP Soriano. Aligaga at di mapakali ang ilang residente ng Barangay Ubaliw dito sa Pulangi, Albay ng GMA News. Rumalaga pa rin kasi ang ilog. Yung kinakabahan kami. Dahil baka kung lumakas pang lalo, mag-iba lahat itong riprap. Dasal nilang di maulit ang pag-apaw ng ilog na dahilan ng pagkawasak ng bahagi ng diking ito at ng isang barong-barong. Nung narinig kong nagsisigawan mga tao, kaya lumabas po ako. Kaya yun, pinokus ko na po yung cellphone ko sa kinunan ko po yung pagkatibag po ng nitong recrap po. Kwento ni Brian na may-ari ng barong-barong, biglaan daw ang pagragasa ng ilog at pagtaas ng tubig. Muntik na po makasama kung hindi ako nasigawan ni kapitbahay kong si Jenna. Buti lang po, nasigawan ako, Brian, umangat yung recrap. Talong po ako, ito nga, nasugatan ako. Naka-heightened alert na ang buong bayan ng Pulangi matapos maapektuhan ng baha ang 13 barangay nito. Aabot sa 50 milyong piso ng halaga ng nasirang mga istruktura tulad ng diking ito. Ang problema po namin, magmula pa po nung linggo, hindi kami nakakabalik doon dahil walang daanan. Hanggang ngayon, dito lang ho kami nakikituloy. Wala rin hong kasiguruhan dito. Pati ang ilang paaralan nalubog sa tubig kaya suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Pulangi. Aabot naman sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa ilang lugar, tulong-tulong na sa paglalagay ng mga kawayan at sandbags ang mga residente at opisyal. Wala pa namang pinalilikas pero nakahanda na raw ang mga evacuation centers dahil nagiging catch basin na raw ang kanilang bayan. Kasi po ang Pulangi po, malapit po sa bato, may bato lake po dyan, kumbaga po silted na yung masyado, mababaw na. Pag po yung umapaw, ang catch basin po, bumabackflow po sa bayan namin sa Pulangi. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Patuloy pa rin pong binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na ngayon ay nasa bahagi na raw ng Palawan. Para sa karagdagang detalye kaugnay sa lagay ng ating panahon, makakausap natin live mula sa Pag-asa ang weather forecaster na si Buddy Javier. Buddy, good morning!
Yes, magandang umaga naman, Ria. Anong eksaktong lokasyon ng ating LPA, buddy? Kanina alas 2 ng umaga, ito po ay tinatayang nasa layong 130 kilometers east-northeast of Puerto Princesa City. Tuloy pa rin ba yung pag-alis nito sa ating Philippine Area of Responsibility bukas? O Yes, medyo matatagalan pa? Yes, inaasahan natin na lalabas po ng ating bahay po itong low pressure na ito pagka hindi po magbabago ng kanyang direksyon at sa kanyang kinikilos po. Kailan? Bukas po. Bukas. Yes po. Alright, pero sa ngayon, buddy, magiging maulan pa rin ang Visayas, Mindanao natin at Katimugang Luzon? Opo, ang buong Kapulon ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog na magiging maulap dito po sa Palawan, buong Kabisayaan, Gitna at Kanlurang Mindanao po. Na maaaring magdulot po ng pagbaha at pagguho ng lupa po. Kamusta weather natin sa Albay? Dito po sa Albay po, maulap pa rin po. Yung mga rainfall na naitala po nasa within 3 hours, nasa 20 mm per hour po. Alright. Buddy, sa Metro Manila, nako, may mga magde-date pa rin ngayong weekend, no? Hindi nakahabol nung Tuesday. Kamusta magiging weather natin? Maulap pa rin po kasi yung sirkulasyon niya abot ng Metro Manila po. Over the weekend, ganun din ang magiging lagay ng panahon natin, maulan? After tomorrow po, magiging kumbaga sa improving weather na po. Kasi papalayo na po tong low pressure area po. Salamat naman. Pero meron pa ba tayong nakikitang namumuong sama ng panahon? So far, wala pa naman po ngayon. Alright, Buddy Javier, maraming salamat. Ang weather forecaster ng Pag-asa. Kampo rin magtanggol katulad ng Office of the Solicitor General nagkainitan sa pagdinig sa kasong kidnapping laban sa nasibak na NBI Director. Ang gabuang detalye sa report ni John Consulta. Tuloy ang laban. Ito ang palabang pahayag ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula nang magpunta sa hearing ng Manila RTC Branch 8 kaugnay sa kasong kidnapping at illegal detention ng isang Japanese illegal alien. Sa simula pa lang ng hearing, iginit ng depensa na di dapat payagan ng korte na magamit sa anumang pagdinig ang lahat ng impormasyong nakuha ng DOJ panel sa anumang investigasyon. There is so much evidence here that could endanger the constitutional right of Judicial Gatdula. Pero sagot ng Office of the Solicitor General, that is not true, Your Honor. It should be stated that what precipitated this potential preliminary investigation is a direct complaint filed by the complainant herself, O'Hara, before the National Prosecution Service. maya-maya lang, tuluyan na nagkainitan ang depensa at OSG sa cross-examination kay Gatdula. Quoting is something, interpreting is another, Your Honor, please. I'm not asking, Your Honor, please, this witness to interpret. I am just asking him to point to the specific provision of law conferring upon him the right to be furnished a copy of the report of the panel. I'm not asking him to interpret. Nang matuloy ang pagtatanong, ipinalarawan ni Justice Amparo Tan ng Solicitor General kay Gatdula kung ano ang sitwasyon nang siya'y humarap sa DOJ panel. At the time you were invited, were you under arrest? No, ma'am. Right. Were you under detention? No. Were you under custodial investigation? Not yet. Giit ng OSG, di raw maaring sabihing nilabag ang karapatan ni Gatdula sa fact-finding panel dahil di raw siya pinilit o nakaranas na pagbabanta sa isinagawang fact-finding investigation, bagay na pinalagan ng mga abogado ng dating direktor. At the time he was giving his testimony before investigating before the panel, he was not under arrest, he was not under detention, he was not under custodial investigation. Even a lawyer needs a lawyer. It's not sufficient to say